starting January, mas relax ka na sa trabaho. Ako na bahala dito. Ako na yung mas mag-grind. Ikaw, ang priority mo yung kasal natin. Anong lagay ng ating wedding planning ngayon, Sir Joel? Grabe, sobrang nakaka-stress. Pagod na pagod ako everyday. Hindi ako makatulog paggabi dahil iniisip ko yung magiging suppliers. Shucks. Sobrang talagang wala akong tinutulong sa kasal. Sige, explain mo kung ano yung naitulong. Hindi. Ang nahanda ko pa lang by now is yung taong papakasalan ko. Sige, ipilit mo. Sagot ko yun. Sagot ko na yun. Ipilit mo. Itong 7 months ago na to, itong 7 months, yan, walang tinulong si Joel dyan. Yung relationship na ipaglalaban ko habang buhay. Love? Parang hindi natin personality yung love. yun. Saman ganun. Ang initial guest namin is around 80 guest list. Hey guys! This is Joel. And this is Kat. And welcome sa panibagong episode ng Kwentuhan With Joel and Kat. Yes, we're back again. I hope meron na tayong audio. Yes, grabe. Alam nyo ba guys, nag-shoot kami last week ng isang napakahabang episode. As in, feel namin yung moment, yung momentum andun talaga. Ang dami namin binigay na insights and everything. Tapos nung nireview ko na yung content, walang sounds. Yeah, and hindi na namin inulit kasi paano mo uulitin yung ganung momentum, right? Oo, like ang hirap na niyang gawing script kasi kino-conceptualize mo na siya sa utak. Anyways, bad trip yun. Pero I hope okay na to. Kasi kung hindi pa, titigil ko na tong podcast. Sumuko na. Joke lang. Sumuko na. So guys, kamusta? Oh, by the way, love ko. It's December. Merry Christmas sa ating lahat. Wow. Merry Christmas and Happy Holidays sa ating lahat. Yes, birth month din nito ni Love. Actually, noong last podcast namin, kakabalik lang namin ng Europe noon para sa prenup shoot. Then just this week, kakauwi lang namin para naman sa birthday celebration ni Love ko. Yes, sinagad ko na. Sa Korea naman yon. And yeah, ang saya nun kasi na-experience namin siya with Kat's family, di ba? Yes. Yun naman yung birthday wish niya. Na-experience namin yung snow, yung winter. Super ganda na Love. Yes, and it's my last birthday na as a single girl. Wow, naipasok pa yun. Actually, related dun yung tanong natin for today's podcast. Yes. Nagtanong-tanong ako again doon sa aking broadcast channel kung anong pwedeng maitopic and mostly sa inyo. Katulad ni XOXO Kai and kay The Lead Natalie. Ayan, ang mga questionnaire about sa wedding preparation, and plan after wedding. So, most likely about sa wedding to, guys. Yes, sige. So, let's get through it. Saan ba tayo start? Siguro pag-usapan natin yung preparation natin sa wedding. Ayun nga ipag-usapan natin. Yung nagiging preparation natin sa wedding. Actually, ako yung perfect na dapat sasagot dito. Grabe, sobrang nakaka-stress. Pagod na pagod ako everyday. Hindi ako makatulog paggabi dahil iniisip ko yung magiging suppliers, yung motive. Shucks. Actually, nalungkot nga ako nung ito yung mga tanong nyo, guys. Kasi alam ko ako lang magsasalita this podcast. Dapat to, Kat's podcast. Hindi to Joel and Kat podcast diba? Medyo siguro umalis ka na sa frame. Ikaw na lang mag-cameraman. Kasi wala ka ibang ambag dito kundi budget. Okay? Akala ko kasi yun lang gagawin. Sige, paano ka magsasalita dito ngayon? Diba? Niready ko na yung lalamunan ko dito Simulan mo, love ko. Okay, sige, tatanungin kita. Anong lagay ng ating wedding planning ngayon, Sir Joel? Feeling ko papakasalan ko yung sarili ko talaga dito. Hindi, ang sa akin naman, ang nahanda ko pa lang by now is yung taong papakasalan ko. Yun pa lang, the rest hindi ko na iniisip. Sa bagay, yun yung pinakamahirap na desisyon sa buhay. Yeah, di ba? Yung kung sino yung papakasalan mo, di ba? Para saan pa yung kasal kung wala ka namang papakasalan? Tama naman. Diba? Sige, ipilit mo. Sagot ko na yun. Ipilit mo, okay. Sabi nga, di ba sa mga lalaki, parang after nila mag-propose, tapos na yung mission nila. Oo nga totoo pala talaga yun. Hindi, pero actually, love, gusto ko rin itong marinig yung side mo dito. Like, kamusta nga ba? Gusto mo marinig yung plano natin sa wedding? Ka-update pa rin ako. Actually, meron tayong dyan. Ipakita ko kaya sa'yo para... Sige, balikan muna natin. May 28 na engaged tayo. Then, it's been ilang months na rin yung preparation. June, July, August, September, October, November, December. Yeah, wow. Grabe, 7 months ago? What? Yeah, pero itong 7 months ago na to, itong 7 months, yan, walang tinulong si Joel dyan. At nag-ayos lang ako siguro, paunti-unti lang. Parang ang feeling ko wala akong process na ginagawa Boy, hindi Hindi. Huwag kayo maniwala, guys. Sobrang ganda. I mean, sobrang linis gumalaw ni Katrina. Totoo ba? Kasi feeling ko wala akong ginagawa. Next month, kaya na So, sobrang detailed, tsaka sobrang linis, tsaka pulido. Actually, love,
perfect ng podcast na to kasi pwede mong ma-share yung experience mo sa mga, alam niyo, nagpaplano magpakasal na, di ba? Yes. Number 1 dyan, nagbigay agad ng tip. Number 1 dyan, stress. Ay, char. Okay, nasimulan na nga talaga natin to. Ang dami nating mga sinasabi dito eh. Actually, paano ko ba sisimulan? No, actually, kamusta wedding plans. Yeah. Yun daw, about sa wedding. Ano yung mga expectations mo tapos, hindi kasi before, nanonood ka ng mga contents like, mga nakikita mo sa mga feedback ng ibang mga kinasal, sobrang stressful ng planning. Ngayon, na ikaw na mismo yung nagpapakasal. Kamusta? Yes, well, expected ko na talaga na stressful ang pagpaplano ng kasal. Kaya nga, at the very beginning, after ni Joel mag-propose, or before pa lang mag-propose, alam na niya ang gusto kong wedding is simple lang. Gusto ko nga, west lang, tapos na, diba? Like, kasama ko lang yung mga immediate family, tapos kain na kami sa labas, kasal na kami. Diba? Walang ka-stress. Pero, etong lalaking to, ayaw niya. Hindi ko maintindihan kasi akala ko kaya niya gusto ng, hindi naman grande, like decent na kasal for us. Kasi akala ko siya yung kikilos, pero hindi pala. Diba? Hindi, ayun yung katotohanan eh. After namin, syempre, ma-engage, pinag-usapan na namin ano bang plano namin sa kasal. And ito si Kat, talagang pinipilit niya sa akin, mag-civil wedding na lang tayo para hindi na ma-stress. Tingnan mo, napaka-busy natin. Like, hindi na kailangan natin para mag-prepare for months and years para sa isang grande wedding. Matatapos din. Like, may mga ganong mga insights si Love ko. Pero sabi ko, hindi. Once in a lifetime lang ito mangyayari. Diba? Kasi guys, ito yung context dyan. After namin ma-engage, di ba usually yung iba merong engagement high na tinatawag. After namin doon sa Batanes na yun, naging busy kami ng sobra talaga. Actually, busy talaga. Parang sabi ko, feeling ko, hindi ko matututukan yung kasal na pagplanuhan ng sobrang tagal kasi hindi nga kaya ng time. Pero dahil nga sabi nga ni Joel na once in a lifetime lang to. Usually nga babae yung may gusto ng engrandeng kasal. Gusto niya magkaroon. Ay, may masasabi ko ba engrande? For us yes, siguro. For us, binadgetan natin siya. Mm-hmm. Pero yun, ang take ko naman dun, like, bukod sa once in a lifetime experience lang siya. Like, ano ba yung ayokong i-regret to sa buhay ko? Kasi parang sa ibang bagay nga pinagagastusan natin eh. Tapos sa wedding natin, hindi natin bibigyan ng budget or hindi natin bibigyan ng preparation. So parang yun yung sa akin na parang wala na ring regrets, di ba? Kasi ayokong dumating yung point na, yes, nag-civil wedding tayo, tapos every time na manunod ka ng mga... Pwede naman magpakasal ulit. Yan yung sinasabi na lahat. Maayos ang civil wedding. Ang daming nagpakasal ng civil wedding muna din. Sabi nila, papakasal. Pero hindi na natutuloy. Kasi nga, kasal na rin naman kayo technically. So, what's the point? Yeah, tsaka dumadagdag yung responsibilities, nagkaka-family, di ba? Well, understandable. So ako, isang bagsakan na lang. Oh. Tsaka ayoko ma-miss out mo yun. Para sa'yo talaga. Ayaw ko ma-miss out mo yun na kapag may makikita ibang kinakasal. Like, mapapa-question ka ng, ano kayang feeling nun? Ano kayang feeling na maglakad sa altar? Ano kayang feeling na... Maglalakad ka rin naman dun. well, nagbibihis ka rin naman. Walang difference. Sa problema lang, may mga tao lang. Well, kaya mo nasabi din na gusto mo ko pakasalan ng engrande. Kasi feeling mo, ang simple ng engagement. Yun yung sinasabi niya, guys. Sabi niya, love, please, sobrang simple ng engagement natin. Sana dito man lang may pakita ko sa iyo yung pagmamahal ko. Sabi ko, ha? Anong simple? Sabi ko, nasa Batanes tayo. Yun yung pinakapangarap ko na rin simple para sa'yo. Hindi. Kaya yun, dun ko na napagtanto. Sige na nga, napipilitan pa. Tsaka diba, excuse ni Katrina, sinabi niya rin kanina, sobrang busy namin sa trabaho. So, ang ginawa ko, after namin na pag-decision, napilit ko na siyang magpakasal kami ng may invite kami. Tsaka, engrande for us. Engrande ba yun? I don't know, it depends. Pero binadgetan namin siya, guys. Yeah, ginastusan yun na lang sabihin namin. Like, after ko siyang... Hindi, engranding na katulad nakikita nyo sa social media. Like, talagang... Hindi. Yung sobrang milyones. Hindi, guys. Hindi kami ganun. Hindi naman. Mas nag-splurge kami ni Joel. Kunyari, yung prenup. Diba? Oh. Kami, more like experience. Itong kasal parang is like a celebration para sa amin ni Joel. At ginawa magpakasal talaga kami. No. Ayoko lang din yung parang uubos at lahat para sa isang araw. Yun lang naman. Pero,
nag-budget kami dito na syempre, medyo masakit din for us na nag-set kami ng budget. Ito love yung i-contribute ko for the wedding. Ganun din si Katrina, nagbigay din siya ng budget niya. So, pinaggastusan naman. So, after nga, going back. Basta, wait lang. Etong kasal na to, ito yung ano namin like yung pegs, yung gusto lang namin sa magiging kasal namin. Personally, hindi naman kami talaga yung parang extravagant na tao. So, parang alright, kami yung ano na yun. So baka gusto mo i-clear out kasi baka expect nila na bongga-bongga. Yes, kasi ayoko pag alam mo naman pag sa social media, sige. may expectation, pero guys, no, okay mag-expect sa amin. Alright, sige. So yun nga, going back, after ko siyang finally ma-encourage na magpakasal kami sa engranding wedding para sa amin, sabi ko, babawasan ko lahat ng trabaho mo para wala na tayong excuse na busy tayo pareho sa work. So talagang tinagal ko siya, merong isang buwan dyan na talagang tinanggal ko siya sa lahat ng GCs. Sobrang dami, as in, siguro lagpas hundreds yung GCs na meron kami para lang sa crunch pa lang. Di bukod sa na-stress din talaga ako noon Oo, that time. talaga. So tinanggal ko siya, pinaremove ko siya sa lahat ng mga GCs. Walang temptation para magtrabaho. And para lang magpahinga siya, makapag-isip, and makapag-focus sa kasal. Yan. Ang laki ng progress natin sa kasal nun. Oo, nakagawa ako ng buong template. Wala siyang magawa sa buong araw, kundi nasa laptop lang. Ano kaya magandang motive? Tapos, struggle pa dun. Wala pa rin akong team. Joke lang. Nakabuo naman ako, guys. Nakakuha ko ng mga suppliers talaga. And yun na yung update. May process. Diba? Actually, big help din yung very open na sa TikTok. Diba, ang dami natin nakikita mga advices para sa mga nagpe-prepare for wedding. Yes, ang dami ko nakukuha doon. Nakikinig talaga ako doon para makakuha ko ng tips and all. So, ang nangyari ngayon, ang update ngayon sa preparation, para hindi na rin stressful sa akin, kumuha na kami nung all-in package. Yeah. Kilala siya. Ang kinuha namin is yung Awesome Events. Sila yung gumawa, I think, sa Team Payaman ata. And may kilala din ako na sila din yung kinuha and tinanong ko yung experience nila sa kanila. All good naman, wala sila naging problema kahit all-in package. Kasi hindi ko na kaya maghanap ng isang supplier, guys. Hindi talaga. As much as possible na kahit pagtuunan ko ng pansin, hindi naman all the time nandun ako, nakaharap ako sa laptop. So, kumuha ako ng all-in package, pero ang maganda dito kasi, pwede mo siyang i-customize. Like, for example, hindi mo gusto tong package na to sa kanila, pwede mong ilagay yung gusto mo, like yung simpleng cart. Maglalagay ka doon ng cart na gusto mo, tas deductable. Diba? Yun yung maganda, nako-customize siya. Yeah. Months from now, malapit na rin talaga. Ngayon, nag-start na kami tapos na kami sa prenup. Diba? May location na rin. May location na kami, guys. Hindi ko pwede sabihin, mamaya pumunta kayo, guys. Hindi namin kayo kaya i-cater lahat. May location na tayo. Meron na tayong hotel na pag-stayan. Bago ang lahat pala, ano palang klaseng wedding ang meron tayo? Yeah, garden wedding. Yeah, garden wedding kami dahil kami Christian po. So, ceremony and reception, iisa na lang. Kaya wala nang hassle for us. Yes. So, meron kami location, meron na kami prenup, and invitation na lang ang hinihintay ngayon. Kasi per assignment yan, guys, Assignment siya. Like, parang eto muna, first month, second month, third month. So, after ng first assignment mo this month, tapos na kami sa hanap ng location, pag-set ng budget. Tapos, prenup, ang next naman namin is yung invitation na ngayon. Yeah. Diba? Hindi mo alam. Yes. Actually, before ma-start lahat ng to, share ko na rin, baka maka-help sa kanila. Yung parang may in-avail sikat na template online niya lang nakita na nandun na lahat ng mga dapat iisipin ng ikakasal, di ba? Yes. Kaya napadali yung pagpa-planning ko kasi nag-avail ako. Parang mga 2,000 pesos lang ata yung template sa Canva. Tapos nandun na lahat ng mga kailangan mo like inspo peg, ninong-nina, stable number. Yeah, fill out nyo na lang. Lahat nandyan na. Kaya yung na-post ko na to nakita nyo na rin Nakita nyo na rin siya. Ganon siya ka-easy. I-input nyo lang yung ideas nyo doon. Then meron na kayo. Then ipapakita mo na lang yon doon sa suppliers nyo or doon sa mag-aayos ng wedding nyo. Yeah. Ang linis ng galaw. Kaya nice. Yes. And yung sa all-in package pala, para clear din, ang all-in package as in wala ka nang isipin. Yes. Like, pag may venue ka na, lahat from the food, from the designs, from the host, from the yung mga makeup, souvenirs,
photo and video. As in, all-in package siya talaga. Yes, Pero yun nga, sabi nga ni Kat kanina, all-in package yung kinuha namin. Then habang nagtitake yung time, pinifilter out na lang namin yung mga pwede namin tanggalin sa ibang mga suppliers na pwede namin ilagay. Yes. Tapos deduct siya sa total na in-avail namin. Yes. Kaya maganda siya, guys. For me, Kasi yung iba naman gusto talaga ng tig-isa. Yes. Kasi hands-on sila. Ako, hindi ko kaya yung ganun. Kaya mas pinili namin na mag-all-in package na lang kami. Yes. And next update, guys. Actually, last week yun. Last week ba yun? Before tayo mag-Korea. Nag-first, na ako, may prototype na yung aking gown! Yeah! Finally! Yun yung achievement na nakuha ko. Kasi yung gown na to, pinagawa ko siya sa Mark Brides Manila. Yan, sila po yung gagawa ng aking gown. And sa sobrang galing nila, unang pakita sa akin ng sketch. Sabi ko, ay, okay, approve. Pagawa na po. Ganun na agad yung sabi ko. Kasi actually ako, kasi nga dahil hindi 100% pa that time yung pag-iisip ko na talagang mag-e-engranding kasal kami na Joy. Wala talaga akong nakitang pegs. Hindi ako naghanap ng pegs. Or wala akong talagang dream gown sa isip ko. Pero nung nakita ko yung Mark Bryce, sabi ko, okay, magpapakasal na po ako. Yes po, mag-wedding gown na po ako. Sabi ko, ganun pala yung feeling na, ay, grabe, gagawin ka na lang ng gown para sa kasal mo. Ano kaya sure? Actually, kasi hindi na ako sinasama ni Kat dyan sa mga gown fittings niya. Actually, sumama siya ng mga yung mga meetings namin ni Miss Joey ng Mark Brides. Pero nung fitting namin last week, yung prototype, hindi ko na siya sinasama. Kasama ko na yung mommy ko doon. Balita ko, naiyak na si Tita Christy. Yung mommy ko naiyak agad. Wala pang ka-design. As in, parang pinatong lang sa akin yung tela. Umiyak na agad. Sabi ko, ano ba yan, ni? Wala pa nga. So, nandun na tayo sa era na yon. Yeah. Gano'n naka-ready yung kasalat? Ilang percentage na? Sa mga assignment ko, okay na ako eh. Like ilang percentage na yung buong kasal? Siguro 30 to 40. Oh, wala pa Marami pa. Alright. Marami pa tayong time. Pero, all good naman na. Meron na tayong guest list. Meron tayong ninong-ninang. May entourage tayo. May bridesmaid na tayo. Meron ka ng groomsmen. May mga gifts na kami sa mga ninang. Yeah. Yung assignment ko sa'yo, wala pa din. Ano ba yung assignment? Isa na lang yan. Yung susutin ko. Mo ng ninong, pati sa mga groomsmen mo. Tapos, yung damit mo, wala ka pa din. Akala ko ang assignment ko, una, yung taong papakasalan ko. Pangalawa, kung ano yung susutin ko sa kasal. Alam mo, yun yung nakakadagdag ng stress talaga sa babae kapag ikakasal eh. Ito talaga yung mga mapapangasawa nila eh. Ito yung first challenge nyo talaga sa buhay bilang magiging mag-asawa. Oy, wait lang. Baka iniisip nila, love, sobrang talagang wala akong tinutulong sa kasal ha. Sige, explain mo kung ano yung naitulong. Hindi. Siguro ang biggest thing na ginagawa ko dito para kay Kat, yung support, di ba? So, bibigyan niya ako ng choices. Love, ano maganda dito. So, bibigyan ko ng opinion ko. Love, feeling ko, ito yung maganda. Pero kung mas gusto mo to, dun tayo. Di ba? Kung saan ka? Doon ako. Kaya nga, di ba, nagtatanong para ma-clear yung mind mo kasi wala rin siya na ibibigay. Hirap. I mean, isa pa sa mga nagpa-struggle, siguro una yung color. Yung pero, first na gusto ni Kat, na dream wedding niya. Ay, hindi naman dream wedding, pero yung first ideal wedding niya is black. Natin, wag mong anuhin na black. Ako rin pala. Somehow nakita ka rin siya black. Okay. Nakita kami ng black, tapos parang yun na kami. Sabi, okay na to eh. Ganda na to eh. Very classy eh. Like, ang elegant eh. Oo, pero okay lang. Pero syempre, no judgment naman sa mga nag-black. Pero nung time na buong-buo na talaga, yun sa, motif board. Oo, nakalagay na yun sa mood board ko. Mood board pala. Black and white. Tapos, paunti-unti, tinatanong kami ng family namin, like, anong team nyo? Like, black po. Black? Bakit black, di ba? Hindi nga dapat natin pinakikinggan kasi kasal natin, di ba? Oo. Pero na-realize din namin na, black? Parang hindi natin personality yung love. Yun. Sabi namin gano'n. Kami ni Joey, like, very happy kami every time na magkasama kami. Parang hindi siya nagre-reflect sa personality namin kasi very jolly kami kapag magkasama kami dalawa. So, pinalitan namin yung motif namin. Yes. Saka may napanood kasi ako isang video na parang black yung theme ng kasal sa Pilipinas. Tapos, syempre, sa kasal, hindi maiiwasan nag-iiyakan yung mga guests. Tapos nakita ko man naka-black sila, tapos umiiyak sila. Na-realize namin na parang hindi talaga to yung 100% gusto namin. Nagandahan lang kami kasi aesthetic siya tignan. Oo, kasi nakita namin sa ibang bansa sa Pinterest. Oo. Pero yung actual namin nakita dito sa Philippines, parang napaisip kami, hindi kami to eh.
Oo, parang, yan. may ano kami, may ik sa amin na parang, sabay kami, tapos sabi namin, sige, pare tayo color. Nung may nakita kaming iba na second option, parang mas napaano kami, mas na-lighten up yung eyes namin na, baka hindi pala to yung 100% gusto natin. Yeah, so ending up, binago ko lahat ng mood board. Yeah. Change kami ng color. Ngayon, finalize na yun. Kasi nakabili na ako ng mga damit ng bridesmaid ko at entourage ko. So, final na yun. Para hindi na rin magbago yung isip ko. Yeah. Inino ko na yun. Actually, mas mas tayong tayo. Tsaka, overtime, parang sabi ko, mas gusto ko talaga to. Yes. Pero no judgment again sa mga nag-theme na black. Again, for us, hindi lang pala yun yung sa amin, para sa amin. Yeah. Alright. Sige, that's good. Anyways, love. Isa pang gusto kong malaman pala. Isa pa palang naging struggle namin. Hindi, struggle ba siya? Or pero nahirapan kami, yung guest list. No. Yeah. Ang hirap pala niya. Ang hirap niya. Ang hirap hanggang ngayon, hindi namin matapos yung guesses. I mean, may draft na kami, pero may naaalis, may nadadagdag. Ganun. May naaalala kami bigla. May naisip ko, dapat ba invite namin mga ganun? Oo, kahit may template na kami kung ano dapat yung kusino dapat i-invite. Ang hirap. Oo. Ang initial guest namin is around 80 guest list lang. Mm-hmm. And according sa aming coordinator, intimate wedding daw yun. Ang nabayaran namin, or yung kasama namin sa package is 150. 100 to 150. So, sabi, sayang naman kung hindi So, yeah. Ending up, naglagay kami ng mga Currently, ang guest namin is nasa 120 na. Pero filtered na yun, guys. Yes. Yun talagang, syempre, yung mga mahalaga sa buhay namin na, kilala talaga kami. Ano ba yung mga prerequisites sa mga dapat ini-invite sa kasal? Personally for you? Ako personally, dapat nakakausap natin both. Mm-hmm. Within a year. Dapat. Mm-hmm. And dapat close friend mo. Or friend mo na nakakausap mo pa. Yung mga ganun. Yung may pakialam sa inyong relasyon. Basta personally, kilala mo. Yes. Or kilala ko. Or na-meet natin. Yeah, someone ganun. you care about din. Tsaka, dapat sana at least somehow, kilala yung partner mo. Oo, ganun talaga. Yeah. Tapos kapag hindi kami na nag-uusap more than a year na, no na. Kahit friend kami or Tsaka siguro ang mahirap na yung parang, yung iba kasi may mga expectations na i-invite sila. So, yes. Sila yung excited sa kasal, pero, hindi ko naman invited. Hindi po kayo invited. Yeah. I mean, sana yun yung mahirap na part kasi baka sila ma-hurt or what. Kasi syempre, wedding din naman namin yun. Wedding namin yun. So, yung gusto namin talaga doon is yung yung personally, kilala kami ni Joel. Diba? Or close namin. O talaga yung close sa puso mo or close sa puso ko. Totoo naman. Yeah, that's good. Pero, syempre, no harm feelings yun. That's just one day. Pero, syempre sa day na yun, like, kung gusto mong makasama is yung mga taong talagang pinakamalapit sa puso mo. Pero it doesn't mean na wala ka ng paki sa mga hindi mo na-invite. Oo, kasi syempre may limit naman din talaga. 150 nga lang yung guest. So, paano namin kayo Kasi kung lahat talaga isasama namin, more than sa 150. Baka umabot tayo ng million dito. Hindi, na million, thousands. Pero ngayon, gusto ko malaman, like, almost ilang months lang tayo from our wedding date. Like, na-excite ka ba? Actually, hindi pa siya sa akin nagsisink in. Hindi pa siya sa akin nagsisink in. Mas ako, mas nararush ako. Oh, talaga? Kung wala pa yung mind ko, nakasteady lang ako, marirealize ko, kakasal na ako. Wala pa ako sa ganun. Nasa pa lang ako, preparation, okay, after this one, next na, nasa ganun ako. Inarush ako. Ikaw ba? Na-excite ako. Na-excite ako pakasalan ka. Pero ay parang ito yung biggest celebration na mangyari sa akin. Bukod sa pinanganak ako, syempre. Pero ito yung biggest preparation talaga. Na alam mo, ito yung biggest decision na gagawin isang tao eh. Tama naman. So, parang that's something big. Kaya, yun din, siguro, somehow, excited ako. Pero at the same time, may konting pressure. True. May konting kalungkutan. Kasi syempre, mahihiwalay na tayo sa family natin. Yun, medyo, parang somehow, medyo somehow nasasad ako pag iniisip ko yun. Pero yun naman yung reality. Tsaka di naman tayo aalis ng bansa. Pero nakaka-excite, na nakaka-pressure, na nakaka-sad. Yeah. Don't be sad. It's okay. Pero, no, excited. Pero mas nakaka-sad din sa part ko kasi all girls kami sa family. Yeah. Diba? So, may lalayas na naman ng isang
babaeng anak. Yeah, pero tulad nga palagi sinasabi na lahat, hindi naman tayo alis sa pamilya natin. May dadagdag lang sa pamilya natin. Yes. And yeah, so love namin yan. Like both sides. Talagang anak na nga tawag sa'yo ng mami ko. Same thing din naman sa family ko. Talagang very welcome talaga kami sa isang pamilya. Kaya, yeah. And they are one of the reasons that bakit gusto ko rin yung grad din kasal. Parang feeling ko, bukod, syempre sinasabi nga nila dapat gagawin niyo yung wedding para sa inyo. Totoo naman yan. That's one thing. Pero pangalawa, gusto ko siyang gawin para sa pamilya natin, para sa parents natin. Kasi alam mo, sinabi rin niya sa Bible, parang that's the time na iiwan mo na yung mga magulang mo, lilipat ka ng bahay. Yung biggest act of respect na papakita natin sa parents natin is yung magkakaroon tayo ng formal wedding, nakasama sila, ma-highlight din sila. So, parang that's something na ayoko ring ma-miss out, na gusto kong makita or ma-witness ng parents natin. Ba't parang naiiyak ka? No, hindi ako naiiyak. Hindi, yun lang naman. Tsaka yun, although hindi naman tayo pinipilit ng family natin, di ba, na gawin to. It's our personal choice talaga. Hindi naman to yung parang, magpakasal kayo, ito gawin niya. Like, hinahayaan na lang kami. Sinasabi ko nga, pag tinatanong ako ng family ko, like, ano matutulong namin sa wedding? Sabi ko, relax lang kayo. Wala na kayong iisipin. Gusto kong nandun kayo, like, queen relax and king kayo dyan. Relax na lang kayo dyan. Para sa ating tong wedding na to, parang ganun. Wow, naman. Kasi kung para for us lang naman talaga, kung para sa amin lang namin ito gagawin, like okay naman talaga yung simple kami dalawa lang. Pero may bigger reason para gawin siya eh. And that is our family, yung pinakamamahal natin sa buhay. And nakakatuwa kasi talagang may mga, yung family ni Kat, mga from Canada pa, uuwi dito. Like nag-i-effort talaga sila because, alam mo yun, that's something na nilook forward din nila. Diba? We want to make that day something special. Hindi lang para sa amin, pero para sa mga makakasama namin doon. Kasi lahat nag-effort din naman. So, ayun. Actually, kung isa-summarize natin to, ano na ba yung mga nagawa na natin and next assignment natin? Yung nga, tuloy yung sabi ni Kat, siya naman makakapagsabi, mga around 40% na kami. Yes. Tapos na tayo sa gown, tapos na tayo sa location, tapos na tayo sa list, tapos na tayo sa prenup shoot. Ngayon, ang assignment naman namin ni Joel is mag-aayos na kami ng marriage license. Ayan, mag-start na rin kami mag-counsel sa pastor. Yeah. Lahat yan gagawin na namin. I think this January, mag-start na kami. Yun. So, yun din. Sabi ko rin kay Kat, starting January, mas relax ka na sa trabaho. Ako na bahala dito. Ako na yung mas mag-grind. Ikaw, ang priority mo yung kasal natin. Then, second na lang yung mga other work. Kasi, magkasama naman kami sa lahat ng ginagawa, sa content, sa business. So, kaya ko naman somehow i-delegate sa sarili ko yung mga gawain ni Kat. Yeah, that's good. So, actually, love, gusto ko rin magbigay ng tips sa mga, ang dami, no? Ang daming na-engage ngayon, at saka ang daming kinasal, ang daming naghahanda para sa kasal. And, na-realize ko lang, andun na pala tayo sa age na yun. Oo nga, no? Parang na-realize ko na, na-engage sila, tapos nakalimutan, ay, oo, engage din pala ako. Nag-aayos sila ng kasal, ay, dapat din pala ako mag-aayos ng kasal. Yeah. Diba? Anong ibigay mo advice para sa mga ikakasal, tsaka mga pinapangarap magpakasal? Ang i-advise ko sa magpapakasal, lalo na sa nagpaplano magpakasal, is yung enjoy niyo yung pagpaplano ng pagpapakasal. Yeah. Kasi once in a lifetime lang mangyayari yan sa inyo. Yes, nakaka-stress siya, pero I mean, ba't ka ba na-stress para saan? Para naman sa big day niyo mag-asawa, di ba? Yes. Kaya enjoyin niyo lang yung moment, enjoyin niyo lang yung process. Kasi at the end of the day, it's your day. Ikakasal na kayo, di ba? That's good. Tama yun, i-enjoy. Kasi yung iba, parang nag-over-prepare sila. So, during that day, parang nag-micromanage sila sa lahat. So, stress sila sa kasal nila. I can say that pa kasi wala pa ako doon. Wala pa tayo doon. Pero sinabi ko talaga sa coordinator namin, like, ayokong maiisipin na kahit ano si Katrina sa araw na yun. Like, gusto ko stress-free siya. Smooth ang lahat. Yan lang talaga. Pagbabanta na yung ginawa ko. Ay, Lord, sana. Di ba? Yeah. Siguro isa pang tip na mabibigay ko rin. Like, be realistic din sa budget nyo. Yeah, right. Yun. Siguro, once na makapag-set na kayo ng budget, parang gawin nyo yung best nyo para mag-stick sa budget na yun. Realistic budget. Yeah, hindi para ubusin mo lahat ng kabuhayan mo, ng savings mo para sa araw na to.
syempre after that day, di ba, may buhay na tayong tuloy-tuloy na gagawin di ba? So, yung iba kasi, di ba, parang nag-over budget na, nangungutang pa sila, tapos nanghihiram sila ng pera. So, parang alam mo yun. May iraos na lang, di ba? Oo. May nakikita ako na hindi naman sobrang laki ng budget, pero talagang sobrang ayos ng kasal. Di ba? Oo, Kasi ang dami. Available na dyan sa market, especially kung hands-on ka, yung mga mas murang suppliers, yung mga maayos. Yun lang, siguro wag mong ibibigay 100% ng savings mo para lang sa kasal. Yeah, kasi number 1 daw dyan talaga. Yan yung magdadrag sa inyo pababa after nyong ikasal. Yeah. Kasi kailangan bayaran nyo yung utang nyo dun sa bilang bayad ng supplier. Hirap. Hangit yung ganun. Kaya, kasi kung magpapakasal kayo, tapos ubus-ubus kayo, parang hindi siya rin maganda sa feeling right after, diba? So, mas maganda din naman na gusto nyo i-celebrate, pero sana, yung realistic nga. Kasi kung hindi, mahirap talaga Marami akong kilalang ganyan nangungutang. Or umaasa sa mga ninong-ninong yung makukuha nila sa wedding. So, ewan ko, parang mas maganda siguro na iset mo yung sarili nyo or yung standards nyo sa kasal nyo based sa kaya nyo pa lang sa ngayon. Oo. And okay lang yun. Like, huwag nyo isipin na, totoo naman, once in a lifetime, kahit na once in a lifetime siya, pwede ka rin naman mag-set ng realistic budget na maayos pa rin yung kakalabasan tsaka maganda pa rin. Hindi naman porket gusto mong maayos na kasal, mahal. Oo, tama. Hindi naman. So sa amin ni Kat, nag-set lang kami ng budget tapos may konting allowance lang kasi for sure lalagpas doon. So budget lang na yan, nasa isang savings account lang yan, doon lang umiikot ng lahat, di ba? Yes. So pag may mga absurd kami nakikita ng supplier na teka, laki niya na. Ang mahal wala na, di ba? I-limit na namin siya sa options namin kasi yun yung budget na sinet namin di ba? Oo, kaya may halaga talaga. First, bago kayo magplano, may budget agad para alam nyo kung saan lang kayo gagalaw. Within the budget lang. Yes. And actually, meron na rin pala tayong wedding ring, wedding bands sa J Diamonds. Yes. Diba? Meron na kaming wedding bands. Actually, ginagawa na siya ngayon at lapit na. Yeah, thank you pala sa mga current suppliers natin. Yung mga food booths, ang dami sumusuporta sa wedding. Kaya talagang isa yan sa mga nagpagaan din ng life namin. Kaya thank you sa mga suppliers namin. Iisa-isahin natin yan during the process, di ba? Yes. May mga giveaways na rin tayo. Basta madami na. Lahat ng little things na sa wedding, nagagawa na namin ni Joel. Kasi yung mga big, na yan Kasi kailangan na ng meeting yan Yes. So, next week, meeting na kami with our coordinator para sa aming next steps. More next steps. Yeah, actually, we're doing great sa aming kasal. Yeah, ang saya. Ang saya din ang process kahit medyo nakaka-stress kasi alam mo may mga tumutulong sa paligid mo kasi nga, ayun nga, again, naka-all-in package kami. Yeah, siguro ako din, i-disclose ko na rin dito na dapat mas magkaroon ako ng involvement sa kasal. Kasi aminado naman ako na medyo okay lang naman kasi nagtatrabaho ka naman talaga. Hindi naman kita din inuobliga. Alright. Basta pag may tanong ako, sagutin mo lang na maayos. Yes. Ang pinakamahalaga, yung tao papakasalan nyo. Yan talaga. Actually, ito pala. After I ma-engage ni Kat, ito yung mga sa ilang months na engage pala kami, ito yung mga pinakamaraming times namin na nag-aaway. Kahit sa mga petty things, ang dami namin pagtatalo, ang dami namin mga pinagdadaanan ngayon, fiancé stage namin. Yeah, feeling ko talagang tinitest kami ni Lord na parang, sige, bago kayo magpakasal, mag-away kayo na mag-away dyan para talagang makilala nyo ang isa't isa. Well, hindi pa natin makakilala yung isa fully, pero tinitest kami talaga, little things, petty fights na lumalaki. Yeah. Diba? Pero ngayon hindi na masyado. Alright, yeah. Tsaka, after na away, pinag-uusapan talaga namin ni Kat na, love, hindi pwede nga rin sa future. Paano mo ba gustong i-handle yung problema? Kasi magkaiba kayo, magkaibang personality kayo. So, yung ways ko, iba sa ways niya. Although, isa lang naman yung goal namin na maayos to, magkaiba kayong ways na iisip. So, dapat magkaroon kayo dyan ng ng compromise. Tama naman. Magkaroon kayo ng doon. Kasi isipin mo, magkaibang household tayo pinalaki, tapos pagsasamahin mo sa isang household, mahirap yun. Yes. Kaya, syempre, kilalanin niyo yung partner niyo, pagdasal nyo yung relationship nyo. Mas makikilala mo yung partner mo sa mga panahon na hindi kayo okay. Kasi dyan, somehow lumalabas yung totoong siya or yung bad sides niya, di ba? Totoo naman. So, kung paano yung hinahandle yung problema nyo, ayun yung mga signs kung sino ba talaga siya. Pero ako, guys,
Hindi nagbago. Talagang jump pa tao dito. Hindi perfect yung relationship namin, pero masabi ko, ito yung relationship na ipaglalaban ko habang buhay. Ito talaga, as in, ito yung problema na gusto kong problema. Ito yung away Problema na gusto kong away. Problema na kaya mo i-take, di ba? Excited na rin akong isama kayo dyan sa journey na to. Ang saya lang talaga. Sobrang excited na ako. Yeah, isipin mo yung next contents natin. Hindi na tayo like fiancé o boyfriend, girlfriend. Like mag-asawa content na, di ba? And soon, malay mo, pagbibaby na, ang daming aabangan pala. Ang daming mangyayari pa pala. And kahit ako, hindi ako maniwala na dadaan kami sa stage ng life namin ni Joel sa ganon. Yes. Di ba? Sobrang nakaka-excite. Ilang taon na ba tayo ngayon? 26, 25? 25. Wow. And ito talagang iba yung motivation eh. Iba yung motivation kapag alam mong may binibuild up ka na para sa future. Kaya ngayon talagang extra motivated kami magtrabaho. Yung invest malala talaga kami. Talagang labas kami ng labas. Compare sa last year na puro sa mga things yun na for our leisure talaga, for our pleasure. Pero ngayon talaga nag-i-invest kami sa businesses. Naglalagay kami ng budget para sa learnings namin. Everything and anything na magde-develop sa amin para mas mag-generate ng mas malaking income. Kasi nagpe-prepare na kami for something bigger eh. Yeah, kasi it's not about us anymore. It's not about you anymore. It's not about me anymore. It's about us. Diba? I love you, my baby. I love you too. Hindi pa to wedding vow. I do. Yeah, I think that's good. Sana naka-record kasi hindi na namin mauulit to. My goodness gracious. Yeah, so yun lang naman yung update namin sa inyo guys kasi wala pa naman masyado talaga technically. Yung mga nasabi ko pa lang yung mga nagawa namin. Pero soon, kapag may progress na talaga kami na makikita nyo na, i-message namin sa HR. I-message. Effort Isa-isa. So guys, if may katanungan pa kayo sa ating podcast, diba? Like, mag-email kayo dito, ting! Or, message kayo sa aming broadcast channel. Yun. Lagi naman ako nagtatanong dun ng kung ano yung topic na pwede. Yes. So, if natapos nyo yung video na to, thank you very much. Medyo mahaba siguro to. Pero kung natapos nyo to, salute sa inyo. And for sure, kung tinapos nyo to, andun ka na sa stage na. Oo. Papakasal ka na rin. Or baka nagpaparinig sa boyfriend. Okay. Maganda yan. So, yun lang naman guys. See you sa ating next podcast. Bye guys! I hope pinapulot kayo or nakasagot namin ng tanong yun.